Nagsalita na ang di umanay tour guide na nag-asikaso kay Barbie Hsu at sa pamilya nito habang nasa Japan. Nasaksihan niya raw ang mga huling araw ng aktres at mabubuhay pa sana raw ito kung nakinig sa kanya ang aktres at pamilya nito. Narito ang buong detalye. Habang marami ang nagluluksa sa nangyari kay Barbie Hsu, marami ang nagtataka kung bakit hindi agad na agapan ng lunas ang sakit na biglang dumapo sa aktres. Sa balitang inilabas ng Dim Sum Daily Hong Kong, inilathala nito na nagsalita na raw ang naturang tour guide ng pamilya ni na Barbie Hsu sa Japan patungkol sa kung ano talaga ang nangyari bago pumanaw ang aktres. Nilabas naman ng KB Zoom website ang screenshot ng post ng tour guide at pinaliwanag ang sinasaad nito. January 29 daw nang mag-celebrate ng Chinese New Year o Lunar New Year ang pamilya ni Barbie sa Japan. Ngunit matapos ito ay nakaramdam na raw ng tila pag-ubo at tila asthma ang aktres kaya naman napagdesisyonan na lamang ni Barbie at ng pamilya nito na magpahinga na lamang muna sa hotel noong January 30. Ito ay sa pag-aakalang makakabawi rin ng lakas ang aktres. Ngunit kinabukasan, January 31, ay hindi ganon ang nangyari. Mas lalong sumama ang pakiramdam ni Barbie, kaya naman minabuti na ng pamilya na dalhin si Barbie sa pinakamalapit na ospital sa Hakone, Japan. Nagpatawag na sila ng ambulansya ngunit dahil isang bayan lang sa Japan ang Hakone, hindi agad na-diagnose na influenza ang dumapong sakit kay Barbie. Nakabalik pa ito sa kanilang hotel noong gabi. Kinabukasan, February 1, minabuti muli ng pamilya ni Barbie na magpatulong sa kanilang tour guide upang samahan sila sa mas malaking ospital at doon na nga na-diagnose na influenza A ang tumamang sakit sa aktres. Binigyan naman ng karampatang gamot, ngunit pinayuhan sila ng ospital na lumipat sa Tokyo Hospital upang mas mabigyan ng tamang medical treatment dahil nga sa influenza outbreak, nagkakaubusan na ng supply para sa mga flu medication. Hinatid pa raw ng tour guide sa Tokyo Hospital ang mag-anak. Doon ay bumaba na pala sa 89% ang oxygen level ng aktres. Nakumpirma raw ito ng inilabas na emergency records ng ospital. Base pa raw sa record ay nilapatan ng fever-reducing injection. Pinayuhan sila na magpa-admit, ngunit tumanggi pala raw si Barbie dahil inaalala nito ang flight nila na nakabook na pabalik ng Taiwan. Gusto na lamang daw ni Barbie na sa hotel na lang obserbahan ang kanyang kalagayan. Ngunit huli na pala ang lahat sapagkat ilang oras nang ang makalipas ay nagkaroon na ng respiratory failure at tuluyan na ngang nalagutan ng hininga ang aktres. Ang opisyal na dahilan ng pagpanaw ni Barbie ay sepsis ayon sa nilabas na record ng ospital. Ayon naman sa inilabas sa statement ng isang Taiwanese thoracic surgery specialist na si Dr. Du Chengze sa KB Zoom news site, ang pneumonia ay maaaring humantong sa sepsis. Kapag bumaba ang blood oxygen levels o blood pressure, maaaring mabilis lumala ang pneumonia at tumaas ang panganib ng septic shock. Sa kabila raw ng critical na sitwasyon ni Barbie, hindi siya isinelalim sa ECMO o extracorporeal membrane oxygenation, isang life support technique na pansamantalang kumukuha ng tungkulin ng puso at baga para sa mga pasyenteng may matinding circulatory o respiratory failure. Kung ang pasyente ay kagaya ni Barbie na may mga comorbidity, gaya ng napabalita na siya ay may mitral valve prolapse at nagkaroon ng episode ng epilepsy, hindi malayo na mas malala ang epekto ng influenza na nagtuloy sa pagkakaroon ng septic shock. Ang former Taiwanese legislator naman na si Guo Zhengliang ay nanghihinayang sa first 48 hours na nasayang upang magamot sana ng mas maaga si Barbie. Iginiit pa niya na sa medical field daw ay golden window ang first 48 hours sa paggamot sa pasyente. Kung sana raw ay dumiretso na sila sa Tokyo, mas naagapan daw sana at marahil ngayon ay buhay pa si Barbie. Ang Hakone raw kasi sa Japan ay maliit lang daw ang populasyon,
Kaya naman marahil ay kaunti lamang din ang resources kumpara sa mas malalaking syudad gaya ng Tokyo. Hinihintay pa rin ang statement ng pamilya ni Barbie patungkol sa inilabas na statement ng kanilang tour guide. Ngunit ayaw nilang magbigay ng komento patungkol dito dahil wala rin naman daw pang maitutulong ito. Nakatuon ngayon ang pamilya sa pag-aasikaso ng mga dokumento na kailangan upang maitransport na ang abo ni Barbie pabalik ng Taiwan. Sa ngayon ay cremated na ang bangkay ni Barbie at hinihintay na lamang na matapos ang mga requirements. 2 airline naman ang pumayag na dalhin ang abo niya sa loob ng cabin kasama ang pamilya para hindi ito ituring na cargo. Ayon sa mga patakaran sa Japan, kailangang i-cremate ang labi sa loob ng 3 araw. Kadalasang gamit ang dry ice para mapreserba. Nag-apply na ang pamilya ni Barbie sa airline para dalhin ang abo bilang cabin baggage. Kailangan na lang nila na magsumite ng request 48 hours bago ang flight. At may 2 silang option. Dalhin ito bilang hand carry o bumili ng hiwalay na upuan para sa urn. Kung hand carry ang pipiliin, kailangan humingi ng Green Channel sa airport para mabilis ang proseso. Kung bibili naman ng upuan para sa urn, dapat ay makipag-ugnayan muna sila sa airline, pero hindi pwedeng gamitin ang passport ng yumao para sa boarding. Sinisiguro din nila na kumpleto ang mga dokumento tulad ng death certificate at cremation permit. Hindi rin daw dapat selyado ang urn dahil maaaring kailangan itong inspeksyonin sa customs. Sino ang mag-aakala na ang dapat na masayang bakasyon ay mauuwi sa ganitong trahedya? Hindi lubos na matanggap ng asawa ni Barbie ang kinahinatnan ng kanila'y dapat na masayang family getaway. Sa February 8 pa man din ay ang kanilang 3rd wedding anniversary. Ayon pa sa kaibigan ni Barbie na humabol at nagtungo sa Japan, nasaksihan niya kung gaano ka-devastated ang mister nito na si DJ Koo. Pilit raw ginigising ang kanyang asawa habang humahagulgol ng iyak. Kitang-kita raw niya ang pagmamahal nito sa kanyang asawa at ang pagkawasak nito sa nangyari. Binahagi ng kaibigan ni Barbie ang eksenang ito sa kanyang IG account. Ayon sa kanya, nang malaman niya na hindi na maganda ang lagay ng kanyang kaibigan, ay agad itong humabol sa Japan na makapunta at masilayan si Barbie. Bagamat tuluyan na itong pumanaw, nagpapasalamat pa rin siya na naabutan pa niya ito na buhay. Doon na niya nasaksihan ang napakasakit na eksena ng mag-asawa.